Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, itago niyo na lang ako sa pangalang Kaloyski. Ang kwento ko'y naway maging isang aral sa lahat ng mga taong nagmamahal ng tunay. Chin, nakilala ko si Mirasol sa kolehiyo. At sa unang kita pa lang, alam kong siya na ang babaeng para sa akin. Ang kanyang kagandahan, talino, kabaitan, yun ang nag-attract sa akin. Kaya naman napamahal siya. Sobra sa puso ko. Nagpakasal kami, nagkaroon ng 2 magandang anak. Magagandang anak. Oo, Chin, puro babae. Kamukha sila ni Mirasol, ang aking asawa. Biyaya sa akin, malaking biyayang pamilya ang ipinagkaloob sa akin ng Diyos. Si Mirasol ay isang mabuting ina. Nag-aalaga sa mga anak namin ng maayos. Pinatigil ko sa trabaho at mag-focus na lang sa loob ng bahay. Sabi ko, hayaan na lang na ako ang magtatrabaho para sa kanila. Supportive masyadong asawa si Mirasol. Lahat ng bagay na ginagawa ko sa buhay, parang hindi ko makakayang isurvive kung wala siya. Yung mga mata niya, Chin, yun yung liwanag ko. Yung mga ngiti niya, yun yung nagbibigay ng kulay sa aking mundo. Yun siya yung tunay na inspirasyon na masasabi ko. At dapat ko sanang pahalagan or pahalagaan. Bigyan ng value ang lahat ng yun. Subalit isa akong hangal. Ilang taon ng aming pagsasama, nagpabaya ako sa aming relasyon. Naging malapit ako sa ibang babae. Hindi ko na mabilang kung ilan sila. Nakilala ko sila sa iba't ibang paraan. Si Andrea, ang una, isang co-worker ko sa opisina. Nakita ko siya sa isang team building event. Nag-usap kami tungkol sa mga pangarap namin. Hanggang nagkahulihan ng loob, naging malapit kami. At hindi ko alam kung paano nangyari, naging higit pa ang aming pagkakaibigan. And then andito si Sofia, ang pangalawa. Isang personal trainer sa gym. Nakita ko siya sa isang workout session. Nag-offer siyang tutulungan ako sa mga exercises ko. Napadalas ang pag-gym ko, Chin, dahil sa kanya. Naging malapit kami sa isa't isa at hindi ko alam kung paano. Naging interesado ako sa kanya. Andiyan naman si Rachel, ang pangatlo. Isang kaibigan ko sa Facebook. Nakita ko yung kanyang mga post tungkol sa kanyang mga pangarap, mga interes sa buhay. Nag-uusap kami tungkol sa mga bagay na yon. Panay chat naming dalawa. At habang aliw na aliw ako sa pag-gym with Sofia, at sa katrabaho ko namang si Andrea, kay Rachel naman ako sobrang nagkaroon ng interes. Ang dami naming napag-usapan. Walang araw, walang oras halos na hindi kami nagchat-chat. Naging malapit kami. And again, hindi ko alam kung paano nangyari. Nagkamabutihan. At may nangyari. Ilang beses na may nangyari sa aming dalawa. Nasundan ang nasundan hanggang sa may nangyari na rin sa amin ni Andrea at ni Sofia. Pinagsabay ko ang tatlo, Chin.
Hindi ko nga alam kung paano ko napagkasyang oras ko. Silang 3. Pero nagawa ko. 2 beses lang din kasi ako umuwi sa amin. Medyo malayo sa aming pinagtatrabahuan. Alam mo yung parang certified playboy na ako. Nag-iingat ako. Alam na alam ko yung ginagawa ko para hindi mahuli. Pero sadyang hindi sapat ang pagtatago ko. Dumating ang katapusan nang mahuli ako ng tatay ni Mirasol. O Chin ng father-in-law ko. Siyang ama ng aking asawa. Isang gabi noon, nakipagkita ako sa isa sa mga babae ko. Si Rachel. Hindi ko alam, nasa labas pala si tatay. Yung father-in-law ko. Naghihintay sa akin. Nakita niya pala akong pumapasok kasama, kaakbay, kayakap, kahalikan, si Rachel. Paglabas namin, nakita ko yung galit sa kanyang mga mata. Yung bang parang lalamunin ako. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mga matang yun. Tumakbo ako, Chin, kasama si Rachel. Pero hindi ko alam, sa pagtakbo ko, may darating palang kotse. Nasagasaan ako. Sa pag-iwas ko sa father-in-law ko, disgrasya ang inabot ko. Gumising ako sa hospital, duguan, tulala. Nakita ko si Mirasol, mga luha sa mga mata niya. Mga anak ko umiiyak. At the same time, takot na may mangyaring masama sa akin. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makapagsalita. Ang aking mga paa hindi gumagana. Parang half ng katawan ko, wala akong maramdaman. Hindi ko maigalaw ng tama. Tinitingnan lang ako ni Mirasol. Wala siyang sinasabi. Alam na alam ko na kung ano ang mga luhang yon. Siguro nasabi niya ni tatay kung ano ang ginawa ko, ang pagtataksil ko. Kaya ako na mismong nagsabi na, patawad. Sorry. Hindi ko maipaliwanag yung kahihiyan at pagsisisi sa puso ko. Pinagtaksilan ko ang babaeng ideal woman ko. Hindi pa ako nakontento sa pagiging mabuting ina niya, mabuting asawa. Naghanap pa ako ng iba. Si Mirasol sa halip na magalit o umiyak, tiningnan ako ng malamig. Ang sabi sa akin, ikaw na magdesisyon, Kaloy. Kung gusto mo yung mga babae mo, pwede mong papuntahin sila. Bahala na silang mag-alaga sa'yo. Yung boses na yun na walang emosyon, Ching. Natulala ako dahil unang beses kong nakitang ganun siya. Yung walang emosyon. Yung biglang nawala yung pag-ibig na nararamdaman ko noon. For the first time, nakita ko siyang galit na galit ang mga mata. Naalala ko yung mga sinabi niya noon nung hindi pa kami kasal. Oras na magloko ako. Hinding-hindi na daw niya ako mapapatawad. Tsaka ko lang naisip yun. Eto na yun. Kaya natulala ako sa kanyang mga salita. Hindi ko inaasahan ang ganong reaksyon mula sa kanya. Sobra niya akong mahal na akala ko'y kaya niya akong patawarin. Nagsimula akong mag-beg sa asawa ko, Chin. Humingi ng tawad. Araw-araw. Tuwing pagdalaw niya sa hospital, humihingi ako ng patawad. Pero sa tingin ko sa kanya, alam kong huli na ang lahat. Nalaman niya palang tatatlo ang babae ko. Dumalaw sa Rachel.
makausap niya si Sofia. Pati si Andrea. Ang sabi niya sa akin, malapit ka nang umuwi, Kaloy. Uwi ka na sa bahay niyo. Huwag sa aming mag-ina. Hindi ka karapat-dapat tawaging asawa at tatay ng mga anak ko. Yung boses na yun na walang sigla, Chin. Alam ko masakit para sa kanya. Pero handa niya akong iwan. Bilang parusa. Kung pupunta man daw siya sa bahay, para dalhin yung mga anak namin, makita niya man lang. Or makita ko man lang. Pero wag na wag daw akong umuwi sa kanila. Hindi ko alam kung ano pang makakapagpabago ng isip niya. Yung mga mata niya bukas na. Yung puso niya, said na, sobrang nasasaktan. Kaya ako punong-puno ng pagsisisi at kahihiyan, Chin. Lalong-lalo na sa father-in-law ko. Kaya sa karamihang katulad ko. Ang kwento ko ay isang aral sa lahat ng pag-ibig at tiwala, hindi dapat binababoy. Binibigyan dapat ng halaga. Huwag kayong tumulad sa akin. Dahil ito na ang karma. Kaya nandito ako ngayon sa bahay namin, sa mismong mga magulang ko. Nagpapagaling. Hindi na pwedeng bumalik sa trabaho. Isang aninong dating ako, naghihintay ng paghuhugas ng aking mga kasalanan. Nawala ng pamilya. Nawala ng perpektong asawa. Dahil sa pagiging playboy ko. Chin, ano bang gagawin ko? May oras pa at tsansa pa kayang manumbalik ang pagmamahal sa akin ni Mirasol. Mabubuo pa kaya ang aming pamilya? Masisisi ko ba si Mirasol kung bakit naging bato na ang puso niya? Sana'y napulutan ng aral. Sana hindi na mauulit ang mga pagkakamali ko. Hanggang dito na lamang ang inyong kamaks. Kaloy. No, I can't take one more. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Mugs FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Mugs FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Mugs FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Mugs FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Mugs FM with DJ Chini.